beloved Boss Mike Cervera. Oh, eto matindi-tindi to mga kababayan. Saldi ko, susunduin na daw. Oh, eto na. Secretary John Vic Remulla papuntang Portugal kung saan ininalang nagtatago si Zaldico. Live mula sa TV5. Putik na yan ah. Special treatment mga kababayan. Si Saldi ko, susunduin pa. di ba Dali Babes? Oy, partida. Antok na antok pa ako niyan ha. Oh, pag eto, bagong gising ha. Kita nyo naman mga kababayan sa studio kanina sa Bingador, ano? Ha? Nakita nyo naman kung gaano kaliwanag, magpaliwanag ang boss mic nyo. Oh, di ba mga kababayan? Oh, eto na. Nakaw! Oh, Saldi ko. Special treatment. May pasundo pa. Si John Vic Remulla. Planong lumipad ni DILG Secretary John Vic Remulla papuntang Portugal kung saan ininalang nagtatago si Zaldico. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 anchor Edling Gabok. Nakapanem nyo kanina sa Storycon sa One News. Si Remulla, na-zero in na ba nila ang pinagtataguan tong kongresista? Oy, Remulla, tumigil ka. Baka mamaya kung ano-ano namang mga briefing ang gawin mo kay Zaldico ha. Di ba? Elena Capistrano, wala ka ng Kaya nga ako ganito ngayon kasi naubos kagabi. Eto na. Sir. Pare. Pare. Saldico, kita tayo sa Starbucks. Pare, walang walang Starbucks, Moonbox meron. Nasa Portugal Moonbox? Sige. Saang branch pare? Dito na lang malapit sa bahay ko. Siyempre, si Saldico may bahay yan na sarili. Kahit saang bansa mga kababayan, pwedeng magtayo yan Siyempre pare, eto na lang pwede ba pag-usapan natin maigi? Pare, masyado na akong nagulpe pare ganyan talaga. Ikaw kasi di ka nag-iingat Pare, utos naman ni Martin kaya nga ako pumunta rito Pare, dahil dyan Pare, baka pwede naman natin na pag-usapan na lang. Ano bang gusto mong mangyari? Di ba? Pare, nagsasabi naman ako ng totoo Inutos lang talaga ni Duterte na idamay ko si Presidente. Ang totoo talaga niya, si Martin lang talaga nag-uutos sa akin Di ba? Sabi ni Marilda, Sir Mike, dapat sumama ka para marinig mo yung usapan para sure. Baka hindi na ako makauwi nun. Di ba? Eto na ngayon, mga kababayan ko. Totoo naman Siyempre, total naman magsasalita na rin naman ako Dadamay ko na lahat. Pare, niloloko ko ni Martin Right? Sabi niya, okay lang ako tutulungan niya ako, stay put lang ako Tapos biglang nilaglag na nila ako Di ba? Kaya nagsalita na ako. Pero hindi naman kasali si Pangulong Bongbong Marcos kaya lang, magsasalita na rin lang ako, kaya damay-damay na to. Pero ang totoo niyan, si Martin lang talaga Siya talaga ang nag-uutos sa akin. Para makakulimbat ng pera. Hindi kaya ganun yung usapan, mga kababayan? Hindi kaya ganun ang usapan nila. Buti na lang wala rito si Jayjay tsaka si Jojo Chavez, di ba? Pwede naman kasing ganun. Ngayon, pwede rin naman na ganito. Pare, Brad ng kuya yan, si Martin. Baka naman pwede na natin pag-usapan. Pwede rin, sabihin ni John Big, pare,
Oo, alam mo namang brad ni kuya yan eh. Magka-frat sila. Alam mo naman sa brotherhood, kailangan nagtutulungan. Pare, problema, kayo lang tinutulungan ko. Ako, nagugulpi ng husto. Marami ng perang nawala sa akin sa mga ninakaw ko. Di ba? Dami ng mga nawala sa mga ninakaw ko. Samantalang yung ninakaw ni Martin, kompleto pa. Nababawasan lang para sa mga vlogger na binabayaran niya. Patay tayo dyan, mga kababayan, ano? Nagkakasumbatan na. Ngayon, eto na. Paano nga ng solusyon? Teka muna. Ang mahalaga, pagbigyan muna natin si Kuya Boying. Di ba? Brad niya yun eh. Kailangan protektahan namin yun. Brad niya yun eh. Ngayon eh. Hindi naman pwedeng ganun eh. Nung gusto nyo, akuin ko lahat yan. Ilang porsyento lang naman napunta sa akin na kinita ako dyan. Nangungupit lang ako sa mga binibigay ng mga mali-maletang pera para kay Martin. Kung 50 yon, yung dinadalang yon, 5 lang yung kinukupit ko ron. Diba? Yung 45 na pupunta kay Martin doon. Grabe, no? Mga usapan. Para ano bang gagawin natin? Alam mo, negosyante ka naman at pera-pera lang naman to. Ganito na lang. Magkano ba gusto nyo? Di ba? Absuelto nyo ko, absuelto nyo si Martin, tapos ang problema natin. Di ba? Magkano in-offer sa'yo nung contractor na isa? 1 bilyon. Tagi 1 bilyon, 2 bilyon yun. 4 na bilyon kaming magkapatid. 10 beses na doble. Putik na yan, mga kababayan, sa buong buhay mo, hindi ka na magtatrabaho, ayaw mo pa. Di ba, no? Mga kababayan, sa buong buhay mo, hindi ka na magtatrabaho. Ang gagawin mo na lang, kung si John B, kalimbawa, binata pa, mambababae, kakain, uuwi, matutulog, mamamasyal, mambababae, matutulog, uuwi, kakain, mamamasyal. Putik na yan, mga kababayan, yun na lang ang gagawin niya. Hindi niya mauubos yung bilyon-bilyon na pera. Sa buong buhay niya, mga kababayan ko, sa buong buhay niya. Diba? Eto na. Well, Ziggy, mukhang natunto na nga ng mga otoridad kung saan mismo nakatira o nakatago ngayon si Zaldy Co. Siya raw ay nakatira sa isang bahay na kanya mismong pag-aari sa isang gated community sa outskirts. So, bandang labas ng Lisbon, Portugal. Ang Lisbon, of course, yung kabisera ng Portugal. At ito raw bahay na to, hindi niya inaarkila, hindi raw sa kaibigan niya, pero mismong pag-aari raw ni Zaldy Co. Grabe, pag-aari ni Zaldy Co, ha? May rohon-hong bahay si Saldico na bata ni Romualdez, diyan po siya Portugal. Kita nyo? Malupit talaga tong bata ni Romualdez, ano? Tuloy. Gaano kagara ito? Well, hindi natin alam, pero sabi ni Interior Secretary John B. Cremulya, at the very minimum daw, yung mga bahay doon sa gated community na yun, magkakalaga ng 10 million euros. Ang isang euro ngayon, sa mga 69 pesos to the... Grabe, mga kababayan, no? Kung 10 million euros yon, mga kababayan ko, times 69. Gaano kalaki yon? Grabe, ang mahal nun, mga kababayan, ang mahal nun, ha? Euro, so papatakin more or less mga 700 million pesos at the minimum. Yung mga bahay, yung mga bahay doon, not necessarily yung bahay mismo kung saan nakatira daw si Zaldy Co. Sana laman Grabe, no? Kulang-kulang 1 bilyon. Bahay, grabe, no? Ganun ho, winawalang yung pera natin. Samantalang tayo, mga kababayan, sapat na ho sa parisukat na kwarto, nandoon na ho yung ating kusina, nandoon na ho yung ating sala, nandoon na rin ho yung ating dining, at nandoon na lahat, mga kababayan, pati inidoro.
Grabe. Ang impormasyon ito? Well, apparently sa mga counterpart ni Remulla, niya nalaman ito at sila ay nakikipag-ugnayan ngayon doon sa mga otoridad sa Lisbon, Portugal. Bagamat wala tayong extradition treaty doon. At the same time, napag-usapan din namin yung umunay golden visa na nakuha ni Zaldico para sa makapanatili doon sa Portugal. May golden visa. Nabibili ho kasi yan mga kababayan eh. Kita nyo, no? Golden visa, oh. Itong golden visa kasi apparently sabi ni Remulla nakuha ni Zaldico mga 10 years ago pa. Itong golden visa works in this way. If you are able to make an investment of substantial interest in a country like Portugal, bibigyan ka ng residency permit. At a certain point, pinapayagan pa yung real estate investments bilang isa sa mga paraan para makuha ng golden visa na ito. Hindi lang tayo malinaw kung itong bahay na ito ang naging susi doon sa kanyang pagkuha ng natawag na golden visa. Anyway, Grabe, no, mga kababayan, ano? ito isa sa mga bahagi ng mga interview natin kay John Vic Remulla. May criminal mind talaga. Meron siyang exit strategy. May criminal mind talaga. Oo, ibig sabihin ang utak talaga ni Zaldico, kriminal. Meron siyang exit strategy. Yung may mangyari sa Pilipinas, pag may nangyari sa Pilipinas. Kung may mangyari sa Pilipinas. Kita nyo? At kung alam na nila kung nasaan si Zaldico mismo, ay masasabi ba, tama bang sabihin na pag-aresto na ang susunod dito? Well, hindi ganun kadali. May komplikasyon dyan kasi unang-una, wala naman tayong extradition treaty with Portugal. So anything that will have to do with retrieving Zaldico would either have to be done through the Interpol pag meron ng red notice against Zaldico, or pangalawa, through a country-to-country or government-to-government na dealings outside of extradition. Meron pang isa pang paraan na tinitingnan ngayon ni Secretary Remulla. Siya kasi ay pupunta in maybe a few days or a few weeks from now. Siya mismo pupunta sa Portugal hoping to meet with one of the priests na apparently parang father confessor in a way ni Zaldico. Nagkumpisal na sa pare. Ano kaya kinumpisal sa pare, mga kababayan? Ano? Siguro, nangungumpisal. Pader, may kasalanan po ako. Ano yun, anak na Zaldi? Pader, may malaking kasalanan ako sa aking mga kababayan sa Pilipinas. Sige, anak, sabihin mo sa akin. Pader, nadamay ko ang aming presidente sa mga korupsyon na hindi naman totoo. Pagsisihan mo, anak, ito. Pader, ang totoong mayroon lang pong alam si Martin Romualdez at ako. Wala po talaga si Pangulong Bongbong. Pagsisihan mo, magdasal ka ng 100 Ama Namin, 100 Aba Ginoong Maria, at lumuhod ka ng 100 beses pabalik-balik sa pinto hanggang sa altar ng simbahan. Ibang klase! Kita nyo sa pari pa ng umpisal? Ang tindi, mga kababayan, ni Zaldico. Alam nyo, mga kababayan, sabi ko sa inyo, yung utak ko na to, lalo na kapag malinaw na malinaw, naku, walang uubra dito. Eto na. Ikaw, Alicia Duran kasi. Diba? Sige na. Just how intense yung relationship niya, we're not sure. Pero ang sabi kasi ni Remulla, nagpadala ng feelers itong si Zaldico doon sa ilang members ng religious community, Filipino religious community doon sa Portugal. Itong parang pinag-usapan natin ngayon ay isang Pilipino rin na nakabase doon sa Lisbon. So, ang sabi ni Remulla, si Zaldico has been advised by his, you might call them spiritual advisor, to reach out to Philippine authorities. And he's supposedly coming to terms already, I'm putting that in quotes kasi pagkakasabi ni Remulla, coming to terms with this situation, and parang he's already having a change of heart. But then again, keep in Max Dampati. Lahat po ng mga sindikato gamit na gamit ang pangalan ni Kristo. Kaya mga kababayan, pag sinabi nila na nandito na ang Diyos at kailangan manalangin tayo, huwag kayong maniniwala.
Hindi nga ako nagkape. Tubig lang to, tubig. Oh, 'di ba? Huwag kayong maniniwala, mga kababayan ko. Ano, bukas nga paalala nyo sa akin, yung pinanood ko kagabi, ganyan na ganyan eh. Style na style, ganyan talaga. Ay, nako mga kababayan, nasa simbahan, nagdadasal, papuri sa'yo. Gumaganong-ganong pa eh. Tapos mga kababayan ko, sindikato pala. Diba? Oo, Netflix. Hanapin nyo ha. These are all third-hand and fourth-hand information. Hindi Okay na, Netvlog. Oo, okay ang Pangulong Bongbong Marcos, ha? ito direktang komunikasyon sa pagitan ni Zaldico at ng ating pamahalaan dito. So, yan pa ang kailangan i-check ni Secretary Remulla sa kanyang pagpunta doon sa Lisbon, Portugal. Yan. At Bok, sa ibang usapin, nabanggit ba, na-detalye ba ni Secretary Remulla yung nabanggit niya nung isang araw na may Bukas na nga, Alicia Duran. nagtangkang manual sa kanila ng kanyang kapatid? Well, may komplikasyon din yan eh. Kasi ang pagkakakwento ni John Vic Remulla, well, unang-una, kinumpirma niya, sinabi nga niya na meron ganong attempt na tigo 1 billion each para sa kanya at sa kanyang kapatid na si Ombudsman Boying Remulla. Baka malaki yung offer ni Saldico. Tag-1 billion lang eh. Si Saldico, marami yun eh. Pagdating doon sa mga flood control scandal, galing daw sa mga, apparently, mga kontratista. Pero ito ang komplikasyon. Ang sabi niya kasi, puro paramdam at parinig lamang ang ginawa to intermediaries. So, hindi siya direct attempt at bribing him. Kung saan, kasi we ask him kung talagang sinuhulan ka o sibuang suhulan, di ba, you're supposed by law, you're supposed to make an arrest and charge them for attempting to bribe a public official. Sabi niya, but these were all puro mga paramdam at parinig na hindi mo masasabing direct attempt at bribing. So, yun ang Wala yun. Pero, syempre, birthday ni Alex Kitty R, kaya batiin nyo ho ng happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Pakainin mo ko. Pakainin mo ko. I-blow out mo ko. 2-piece chicken at Coke Zero. Okay ba? Oy! Cash mo ko. Hoy, Alex Kitty ha. Cash mo ko. Utik. Ito na. komplikasyon doon. One of the ways that Batiin nyo si Alex Kitty ha. Ayan mga kababayan pakisabi happy birthday. Ha. yung parinig ay ginawa, parang sabi raw sa kanya ng isang intermediary na balita namin kasi meron kang balak o meron kang pinaplano, apparently referring to reports that he's planning to run in 2028, makakatulong yung kaibigan natin dyan. At merong naitabing konting tulong at nabanggit ang amount. So, hindi... Kaya naman pala, ikaw talaga John Vic sa birthday mo na yan, may pet service, 29 pa naman eh. Matagal pa yan. Diba? Matagal pa yan. Paano? May balak palang tumakbo si John Vic sa pagka-presidente. John Vic, tigil mo na yan. So siya direct attempt at bribing at hindi pa raw siya pwedeng gawin na criminal liability against dun sa kausap ni Secretary Remulla. Then again, ang sabi ni Remulla, he immediately reported, he immediately said that he would not want to have anything to do with this discussion, and then he reported the issue to the President. At sabi raw ng Pangulo, expected naman yan. So doon na nagtapos yun. So as far as Secretary Remulla is concerned, tapos na usapan doon at hindi na sila nakipag-usap muli doon sa kausap niya dati. Wala na, hindi na daw nakipag-usap Alex Kitty, para sa'yo to. Ito na, para sa'yo. Pagkasan ng nakasaradong isipan mula sa silid ng karinlan. Huwag mong hayaang itago ang katotohanan sa mundong mapalamang.
ay handang tumulong sa lahat. United Warriors at nagngangalang Mike Cervera. Walang ganyan mensahe ay dinibig. Hoy! O paano mga kababayan ko? Bahala na kayo dyan. Ano masasabi nyo dyan? Oo, di comment nyo na lang. At nairaos natin ng maayos, kahit na inaantok ako, napatawa ko kayo. Secret, walang clue. Ha? Kaya mga kababayan ko, ako ay matutulog na. Oo, wala nang bengbangan nito. Diretso sa kama, oo, wala nang hilamos, wala nang hugas. Bahala na kasi wala namang mangyayari talaga. Kaya, ano pang hinihintay nyo mga kababayan bago tayo maghiwa-hiwalay? Alam nyo naman, no? Hindi naman natin oras to, alas 12 na. Magpapahinga ako para sa laban natin bukas ng umaga. Ha? Para abangan nyo na lang, ha? Alas 8:30. Yayariin natin lahat, mga kababayan, ang mga magiging kalaban ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ha? Kita nyo? Oh. So, paano? Hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.